Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Henry Swan, shoutout kay Roel Consuegra. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Puso. Oo. Kung ang isang tao ay may puso, dapat mayroong iba't ibang emosyon at pagsasaalang-alang sa puso. Ang kombinasyon ay tinatawag na kalikasan ng tao. Nakangiting sinabi ni Zhu Yanshua, ang mga tao ng pamilya Pei ay nakipaglaban sa loob ng maraming taon, hindi pa banggitin kung gaano sila kahusay sa paggamit ng militar, kahit papaano ay mas pamilyar sila sa karanasan kaysa sa mga ordinaryong tao. Panipi-panipi, kaya, bagaman ang presyon sa hilagang bahagi ay ang pinakamabigat, ang iba pang tatlong mga pinto ay hindi nangangahulugan na sila ay hindi handa kung inaasahan ko sila ng mabuti, sila ay may mas mahusay na pagbabantay dahil mayroong ilang mga tao, kung ang sitwasyon ng kaaway ay hindi napansin sa oras, pagkatapos ito ay katumbas ng pagpapalam sa isang tao na direktang kunin ang kanilang pintuan sa likod. Walang general na gagawa ng ganoong estratehikong pagkakamali, lalo pa ang mga tao ng pamilyang Pei. Nang bumagsak ang mga salita, itinaas ni Zhu Yanshua ang kanyang kamay, itinuro ang ilang direksyon sa kanyang harapan, at sinundan ang direksyon na itinuro niya upang tingnan ng malapitan, para lamang makita na may mga lihim na sipol sa ilang lugar. Bukod dito, ang mga ito ay medyo lihim pa rin ang mga maitim na sipol na makikita kung titingnang mabuti. Halos pinaniniwalaan na dapat mayroong maraming hindi nakikitang maitim na sipol dito. Halika dito ng ganito. Tahimik nating hawakan ang silangang tarangkahan, hindi ba natin ipinaalam sa pamilya Pei? Kung gayon, sinasalakay natin ang lungsod ngayon, hindi ba't ito ay katulad ng pagkahulog sa bitag ng ibang tao ng sinasadya? Itong silangang tarangkahan, malinaw naman, ito ay isang sadyang tumagas na kapintasan. May nagpanik, ang Aaron ay nasa isang ambush at sinalakay kapag sila ay dapat mahulog sa lungsod. Lahat sila ay natakot dito, sa takot na may gagamit ng ganoong pakulo anumang oras. Hindi ganoon ka ba ang naramdaman ni Zhu Yanshua? Ngunit ngumiti, huwag mag-alala, walang laman ang madilim na mga post na ito. Bakit? May naguguluhan na tanong. Sobrang simple lang, kasi ang iba sa kanila ay nakatakas, makakapag-tip off sila ng balita, at magkakaroon sila ng reinforcements. At saka, ang reinforcements ay darating sa loob ng halos 10 oras. Sa madaling salita, para sa kanila, pagkatapos ng 10 oras, ito ay tagumpay at kapayapaan. Tinapos ni Zhu Yanshua ang kanyang mga salita, tumingin sa lalaki at sinabing, ang hilaga ng lungsod ay nasa panganib. Habang napapaligiran ng ating 200,000 hukbo, mayroong hindi mabilang na mga halimaw. Paano kung ikaw ay isang general? Natural, ang isang malaking bilang ng mga tao ay inilipat sa gilid kung saan sila ay pinakakailangan. Hindi ba tama? Tumawa si Zhu Yanshua. Naiintindihan. Tumanggo ang lalaki, ang ibig sabihin ng City Lord Zhu ay dahil may rescue ngayon ang kabilang partido, kaya sila ay gamaan. Naiintindihan naman. Nakangiting sinabi ni Zhu Yanshua, patayin natin sila habang nakahinga sila ng maluwag. Ngunit, ang sabi ng lalaki na may pagdududa muli, ngunit hindi pa rin ito makatwiran. Bagamat may katuturan ang sinabi ng City Lord Zhu, huwag kalimutan na ang pamilya Pei ay mga taong may karanasan din sa larangan ng digmaan. Kahit na sila ay naluluwag, tiyak na hindi sila kung tungkol sa. Si Pei Guo, ang patriarch ng pamilyang Pei, ay sikat sa mundo sa loob ng maraming taon. Napaka-negligent niya, hindi niya ito kasalanan. Tumanggo si Zhu Yanshua. Kung tungkol sa ulo ng pamilyang Pei, talagang imposible para sa kanya na makagawa ng ganoong mababang antas ng pagkakamali. Kaya naman, kahit nagamaan ang loob niya ngayon kapag inuutusan niya ang pagtatanggol sa lungsod,
ang tunog ng kanyang hininga ay hindi namin maririnig, kaya gusto naming palihim na umatake sa ibang direksyon, imposible. Kung ganoon nga, bakit kailangan pa natin? Tumawa si Zuyanshua, hindi nagalit, at matiyak ang sinabi, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang patriarch ng pamilyang Pei ang nagbabantay sa lungsod. Nang bumagsak ang mga salita, tumangala siya sa pangunahing lungsod, nakakalungkot na ang taong nagbabantay sa lungsod ngayon ay hindi ang pinuno ng pamilya Pei. City Lord Zhu, paano mo nalaman na ang tagapagtanggol ng lungsod ay hindi ang patriarch ng pamilyang Pei? Ngayong ang pamilya Pei ay nasa ganoong panganib, paanong ang patriarch ng pamilyang Pei ay hindi lumabas ng personal upang ipagtanggol ang lungsod? Naghihinalang tanong ng lalaki. Umiling si Zuyanshua at mahinang sinabi, noong North City, hindi mo ba napagtanto na ang taong nakatayo sa itaas ng pader ng kanilang lungsod ay pinamumunuan ni Young Master Pei? Sinabi ng lalaki, ngunit ang pinuno ng pamilyang Pei ay nagpakita rin ng ilang beses. Ang hitsura ay walang ibig sabihin, ito ang tunay na pagtatapos na nakatayo doon sa dulo. Mahinahong sinabi ni Zuyanshua at nagpatuloy, isipin ang panganib na kinakaharap ng pamilya Pei sa pagkakataong ito, at isipin ang pagpili ni Peigo. Sa ganoong paalala, biglang naunawaan ng lalaki, ang ibig sabihin ng City Lord Zhu na ang pamilya Pei ay may nagkaroon na ng sibil na alitan. Hindi ito dapat sabihin na isang alitan sibil. Umiling si City Lord Zhu, dapat ang bagong emperador ang umakyat sa trono. Nang bumagsak ang mga salita, siya ay nasiyahan, at dahil sa kanyang pag-akyat sa trono, siya rin ay naglagay ng isang hagdan sa dingding para sa atin. Storytelling channel sa YouTube. Si Pei Hu ang bagong hari, isipin mo, ano ang mangyayari? Ang mga salita ni Zuyanshua, maraming tao ang nagtinginan sa isa't isa, at pagkatapos ay naisip ito ng kaunti, at halos alam kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Anong ibig mong sabihin? Eksakto, ang pag-akyat ng bagong hari ay natural na laban sa isang serye ng mga naunang hakbang. Sa makatuwid, ang gustong gawin ni Peigo ay magiging isang bagay na hindi nila gagawin. Dahil ang lahat sa inyo ay nagpasya na kung si Pei ay mananatili sa lungsod, hindi nito iiwan ang ibang mga lugar na walang laman, kung gayon kung si Pei Hu ang nasa kapangyarihan, ito ay dapat nakabaligtaran lamang. Sa buong panahon, ang mga bagong hari at mga lumang hari ay palaging ganito. Tumango ang lalaki, at may huling bakas ng pag-aalala, kahit na tama si City Lord Zhu, sila ay mag-ama, at dapat. Bago pa matapos magsalita ang lalaki, naputol na siya ni Zuyanshua, direkta, kuya, mula noong sinaunang panahon, walang pagmamahal sa pamilya ng emperador. Mag-ama, haha, walang pakialam sa tuktok ng kapangyarihan. Si Mingyu, na hindi nagsasalita sa lahat ng oras, ay bahagyang tumango sa oras na ito, na talagang mabuti. Ang pinakamalupit na imperial na pamilya. Ito rin ang unang dahilan kung bakit siya nagulat nang marinig niya ang diskarte ni Zuyanshua. Naisip niya kung paano magmumula sa bibig nito ang ganoong diskarte sa pediatric, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, nadama niya na ang diskarte ay hindi kapanipaniwala. Ang tagumpay o pagkatalo ay hindi kailanman ang dahilan ng paghusga sa laki ng isang diskarte, ngunit depende lamang sa taong gumagamit nito at kung ito ay angkop o hindi. Hindi bababa sa ngayon, ang ganitong uri ng pediatric na diskarte ay tiyak na pinakaangkop. Kung gayon ano pa ang hinihintay natin, sumugod tayo sa ating kapatid ngayon, at sa maikling panahon, sisirain natin ang kanyang lungsod at ang kanyang pamilya. Nang matapos magsalita ang lalaki, handa na siyang sumabak sa labanan. Gayunpaman, bago siya bumangon, diretso niyang hinayla si Zuyanshua pababa, at bahagyang sumigaw na hindi nasisiyahan, ano ka ba nagmamadali? City Lord Zhu, nahawakan na nating lahat ang East Gate. At saka, nakikita mo nakakaunti ang mga bantay sa gate na ito. Tanghali na dapat tanghali, na magandang oras para maglunsad ng pag-atake. Oo, City Lord Zhu, kung hindi mo ito gagawin ngayon, kailan ka maghihintay? Nagmamadali ding sabi ng isa pang subordinate. Umiling si Zuyanshua, hindi, lahat, ngayon ay hindi magandang panahon. Nang makita ang mga pagdududa ng lahat, ngumiti si Zuyanshua at nagpatuloy, ano? Lahat, ang pamilyang Pei ay isang makapangyarihang pamilya pa rin. Kahit na wala na ang matandang may-ari ng pamilya,
ang bagong may-ari ng pamilya ay nag-leak ng mga butas para sa amin para sa politikal na mga kadahilanan, pagkatapos ay iniisip mo, parang baboy ba talaga ang pamilyang Pei? Panginoong Lungsod Zo, ano ang ibig mong sabihin dito? Oo, wala talaga akong ideya sa sinasabi mo. Ngumiti si Zhu Yanshua. Ang tinutukoy ko ay si Peigo, ang anak ng pamilyang Pei. Tingnan mo itong silangan na tarangkahan, bagamat tila kalmado, hindi ba sa tingin mo ay masyadong kalmado ito? Napatingin ang lahat, sa katunayan, totoo ang sinabi ni Zhu Yanshua. Ang East Gate ay nakakagulat na tahimik. Kung tutusin, si Peigo ang prinsipe. Ang hinaharap na kahalili ng pamilyang Pei ay maaaring may mga kapintasan sa kanyang pagkatao, ngunit paano siya mawawalan ng malay? Hindi karaniwan ang paraan ng pagtingin ng matandang lalaki ni Peigo sa mga tao. Panipi, sa puntong ito, sang-ayon ni Mingyu. Tungkol kay Han Sanchen, makikita mo na ang mga mata ni Peigo ay walang awa. Matagal na akong nakikipag-ugnayan kay Han Sanchen, at natural na alam kong si Han Sanchen ay ang Dragon at ang Phoenix, ngunit isang beses o dalawang beses lang nakipag-usap si Peigo kay Han Sanchen, kaya maaari niyang hayagang tumanggi na tumalikod sa kanyang sarili, organisasyon dahil sa kanya. Sa panlabas, ang mga aksyon ni Peigo ay maaaring talagang walang katotohanan, ngunit si Minggayo, na talagang nakakaunawa sa katotohanan at nakakaunawa kay Han Sanchen, ay napakalinaw na ang pagpili ni Peigo ay hindi mali, siya ay tumataya sa hinaharap. At ang nagpasya sa kanya na sumugal ay ang lalaking si Han Sanchen. Kaya, maaari bang magmukhang masama ang lumang bagay na ito? Ngunit ang sabi mo lang ay hindi alam ni Young Master Pei. Medyo nataranta ang mga katulong, at ilang sandali ay naging magulo ang kanilang isipan. Bahagyang ngumiti si Zhu Yanshua, ang pag-agaw ng mga posisyon ay isang politikal na paraan. Siyempre, hindi makikinig si Young Master Pei sa anumang payo mula sa naunang pinuno, ngunit paano naman sa pribado? Kung tutusin, hindi iyon isang walang kakayahan na ama, kundi ang kanyang sariling ama na pamilyar sa kanya at alam ang kanyang mga kakayahan. Ang payo ng matandang ama, sa tingin mo ba ay hindi ito gagawa ng ilang alon sa puso ng anak ni Pei? Nang bumagsak ang mga salita, tumingin siya sa paligid, tulad ng sinabi ko, ang silangan na tarangkahan ay parang isang depensa ng lungsod, at ito ay nasa dilim, kaya ngayon ay tiyak na hindi magandang panahon. Kung ganoon, kailan tayo maghihintay? Ngumiti si Zhu Yanshua at itinuro ang langit, pagkatapos ng paglubog ng araw. Pagkatapos ng paglubog ng araw. Nang marinig ng mga katulong ang pagkakataong ito, hindi nila naiwasang mapatulala. Dahil ang pagpili sa puntong ito ng panahon ay talagang sobra-sobra. Hindi ito masasabing isang pakikipagsapalaran, ngunit isang larong nagbabanta sa buhay. City Lord Zhu, ito ang lugar ng kapangyarihan ng pamilya Pei. Hindi namin maisip ang maraming sitwasyon. Sinamantala lang namin ang sitwasyon. Kailangan mong maghintay hanggang sa mga oras ng gabi, ngunit huwag kalimutan, sa oras na iyon ang kanilang mga reinforcements halos dumating ang lahat. Tama, ang mga tao sa Mengxicheng ay mga elite din, at ang bilang ay hindi maliit. Kapag ang suporta ay dumating at hindi kami lumikas, ito ay magiging isang kalamidad para sa amin. Oo, huwag nating sabihin na gusto nating manalo ng anumang tagumpay. Isa nang ang himala na makaalis tayo sa puwersa ng pamilya Pei nang hindi tuluyang nalipol. Matapos makinig sa nakaraang pagsusuri ni Zhu Yanshua, naisip talaga ng lahat na siya ay napakahusay na maaari siyang mabigla, ngunit nang marinig nila ang kanyang huling plano, lahat sila ay labis na nadismaya. Maging ang iba ay palihim na siyang napag-alitan dahil sa pagiging isang malaking tanga. Dahil ang oras na pinili niya ay sapat na para mamatay. Sa pag-iisip na si Luo Cheng ay natalo ni Han Sanchen sa napakapaglarong paraan, nadama ng lahat na ngayon ay may alam sila sa kanilang mga puso. Ito ay magiging hanggal talaga. Sa pagtingin sa hitsura ng ilang tao, ngumiti si Zhu Yanshua. Alam ko, dapat ay tinatawag mo akong tanga ngayon, di ba? Lahat ay nakatingin sa akin, ako ay nakatingin sa iyo, at lahat sila ay umiling. Gayunpaman, halatang wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumantong hininga, Zhu Yanshua, na mayroon ka pa ring maliit na mukha, at alam mo kung ano ang nasa aming mga puso. Dahil ang lahat ay nag-iisip sa ganitong paraan, pagkatapos ay isipin ito na ba ang pinakamahusay na oras upang maglunsad ng isang pag-atake? Sa isang salita,
Tumahimik ang lahat. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang lahat ay mabilis na natanto muli. Ang magic ng paggamit ng tropa ay kapag hindi iniisip ng iba, bigla silang pumanig. Ngayon lang, naisip kong pamuna, ngunit hindi ko naisip na sa gabi na kahit kami mismo ay nag-iisip na imposibleng maglunsad ng isang sorpresang pag-atake, ang kalaban ay hindi makakagawa ng higit na pag-iingat. Bukod dito, ang kanilang mga reinforcement ay darating, para makahinga ako ng maluwag, tapos dapat ang oras na sila ay nasa pinakawalang laman at pinakamahina sa depensa. Kahanga-hanga, kahanga-hanga, kahanga-hanga. Sa oras na iyon, bagamat sa teorya, maaari nga tayong nasa isang napakadelikadong sitwasyon, ngunit tiyak na hindi ito isang desperado na sitwasyon. Sa harap ng pangunahing lungsod na may walang laman na pagtatanggol sa lungsod, pagkatapos natin itong direktang manalo, maaari tayong lumipat mula sa umaatake hanggang sa pagtatanggol on the spot. Sa oras na iyon, kahit na dumating ang kanilang mga reinforcement at umasa kami sa pagtatanggol ng lungsod para sa paglaban, ano ang magagawa nila sa amin? Matapos itong malaman ng isang grupo ng mga tao, na puno ng saya ang kanilang mga mukha, na para bang nanalo na sila. Si Zhu Yanshu ay mayroon ding mapang asar ng ngiti sa kanyang mukha. Nang purihin siya ng kanyang mga nasasakupan, pakiramdam niya ay umabot na sa rurok ang kanyang buhay. Sa oras na ito, sa wakas ay maipapakita na niya ang kanyang mga talento ng lubos. Oras na para sa isang labanan, napakatalam ni Han Sanchen na siya ay pinigilan hanggang sa mamatay. Bilang isang matalinong tao, bakit ayaw niyang humanap ng pagkakataong lumaban? Ngayon na ang oras para sa counterattack na ito, naniniwala din siya na kapag ang kanyang sariling set ay ganap na naipakita at siya ay nanalo sa lahat ng paraan, ang labanang ito ay hindi maiiwasang maging isang magandang kwento, at ang kanyang reputasyon ng Zhu Yanshua ay maaari ding mabuhay muli, kung wala ang mapahamak na Han Sanchen na iyon, sa wakas ay maaaring tumigas muli ni Zhu Yanshua ang kanyang baywang, bahagyang tumango si Mingyu, syempre gusto niya ang mga oras na ito. Hindi siya nagsalita ng anuman, dahil ang tagumpay na ito ay maaari ring magpapahintulot sa kanya na hugasan ang kahihiyan ng mga nakaraang kabiguan sa Panginoon. Isang grupo ng mga tao ang walang tigil na tumingala sa langit, naghihintay sa pagsapit ng gabi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!